Lumuhod ang dalaga para humingi ng tulong sa kanyang ex na isang abogado na. Napagbintangan kasi ang kanyang ama. Pumayag kaya itong kayong sobrang nasaktan nga ito sa pag-iwan niya dati sa kanya? Kilala niyo po ba ang mama ko? Nagulat nga si Patrick nang makita nga ang isang batang lalaki na kamukhang kamukha nga niya na biglang pumasok nga sa opisina ng law firm kung saan nga siya nagtatrabaho. How dare you make my mom cry? Galit nga siyang tinuro ng bata. Alam mo bang gabi-gabi na lang po siyang umiiyak dahil sa'yo? Napakurap-kurap nga si Patrick. Sino ba ang mama mo? Nautal pa nga niyang tanong. Hindi mo po kilala? Tumaas nga ang kilay ng bata. The woman that you always make cry. My mother, Luna Madrigal. Papaano kung sa nakalipas na mga taon, ang pag-aakala nga ni Patrick na hindi siya minahal ni Luna ay mali pala. Nagkaroon pala ng bunga ang pagmamahala nila noon nang hindi alam ng lalaki. Bitawan niyo ang tatay ko! Sigaw nga ni Luna sa mga pulis na dinampot nga ang ama niya. Walang kasalanan ng tatay ko, hindi siya nagnakaw ng pera. Halos maiyak na nga si Luna dahil hindi nakikinig sa kanya ang mga pulis at isinakay pa nga ang tatay niya sa police car. Humarap nga sa kanyang isang pulis. Kung wala talagang kasalanan ng tatay mo, ay harapin niya ang kaso sa korte. Humanap ka ng magaling na abogado para ipagtanggol ang tatay mo. Aalis na nga sana ang pulis nang hawakan nga niyang kamay nito. Pero sir, wala po akong pera pang bayad sa abogado. Mahirap lang po kami pero kahit mahirap kami, kahit kailan ay hindi namin magagawang magnakaw, lalo na ang tatay ko. Lalo na ang tatay niya na walang ibang ginawa kundi gawin ang lahat para sa kanila. Ang magsumikap kahit sa sobrang hirap ng buhay. Ang tatay niya na palaging sinasabi na kahit na anong mangyari ay huwag gumawa ng masama dahil kapag gumawa siya ng masama ay balang araw ay babalik nga ito sa kanya. Miss, may libreng abogado ka naman na makukuha sa PAW. Subukan niyong lumapit doon at humingi ng tulong. Tuluyan na ngang umalis ang mga pulis kasama ang tatay niya. Tuluyan na ngang tumulong mga luha niya. Isang hamak na janitor lamang ang tatay niya at napagbintangan nga itong nagnakaw ng pera na hindi naman ito nagawa. Alam niyang kahit kailan ay hindi nga magagawa ng tatay niyang magnakaw o gumawa ng masama. Dinalaw din ni Luna ang tatay sa loob ng kulungan. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Huwag po kayong mag-alala, tay. Gagawin ko po ang lahat para mailabas kayo dito. Hahanap po ako ng magaling na abogado na makakatulong sa atin. Pinisil nga ng tatay niya ang kamay niya. Huwag mo akong alalahanin, anak. Magiging maayos lang ako dito. Napaiyak na nga lamang siya sa naging sitwasyon ng tatay niya. Basta pangako, tay. Ilalabas ko po kayo dito, gagawa po ko ng paraan. Pinisil nga ng tatay niya ang kamay niya at ngumiti. Sobrang bait ng tatay niya kaya hindi niya alam kung bakit pinaparusahan nga ito sa kasalanan na hindi naman ito nagawa. Pumasok na nga rin sa trabaho si Luna na parang nakalutang nga sa ere. Nalilito na nga siya at kanina pa nag-iisip kung ano ang gagawin para sa tatay niya. Luna, narinig ko ang nangyari. Kamusta si Mang Rigor? Napatingin nga siya kay Max at hindi nakapagsalita. Napatitig nga sa kanyang lalaki at niyakap na nga lamang siya. Doon ay naiyak siya. Kanina pa nga siya naguguluhan sa sitwasyon at ito ang unang beses na may yumakap nga sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay hindi nga siya nag-iisa. Ano bang nangyari? Tanong nga ni Max kay Luna nang kumalma na nga siya mula sa pagiyak. Pinagbintangan siya. Ang sabi ay si tatay daw ang kumuha ng pera. Naiiyak naman na saad ni Luna. Kahit kailan na hindi ko naisip na magagawa yun ni Mang Rigor. Ang bait-bait nga niya Sabi pa nga ni Max. Yun nga Max Ang bait-bait ng tatay ko pero bakit siya pinaparusahan sa kasalanan na hindi naman niya ginawa? Hinaplos nga ni Max ang likod niya. Huwag kang mag-alala. Alam naman natin na hindi yun magagawa ni Mang Rigor. Kaya makakalaya din siya. Lalabas din ang katotohanan. Tumango na nga lamang siya. Teka, may abogado ka na ba na nakuha? Umiling naman siya. Wala pa Susubukan kong pumunta bukas sa PAW para kumuha nga ng abogado. A-absent muna ako bukas. Napabuntong hininga na nga lamang si Luna. Nako, huwag kang mag-alala, may kilala akong magaling na abogado, Luna. Kahit kailan wala pa siyang kaso na hindi na ipatalo. Bigla nga siyang nakaramdam ng pag-asa
sa sinabi ng kaibigang si Max. Sino naman? Sasagot na nga sana ito nang bigla siyang nagsalita ulit. Pero teka, wala akong pera eh. Baka mamaya mahal naman ang fee ng abogadong yan, since sinasabi mong magaling siya. Umiling nga si Max. Hindi Luna, wala kang babayaran sa kanya lalo na't kapag nalaman niya ang sitwasyon mo. Hindi siya humihingi ng bayad kapag ang kliyente niya humihingi ng tulong ay walang pera o mahirap. Magaling na abogado na yon at sigurado kung tutulungan ka niya at hindi magtatagal ay mapapawalang sala din si Mang Rigor. Siya kasi ang naging abogado ng pinsan ko nang minsan mapagbintangan din siya. Nagkaroon na naman ng pag-asa si Luna dahil sa narinig. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang abogado na yan at saan ang opisina niya? Pupuntahan ko kaagad bukas para kay Papa. Malungkot nga siyang napangiti. Ayoko na kasing magtagal pa sa kulungan si tatay. Tinapik nga ni Max ang balikat niya. Ite-text ko ang pinsan ko, hihingin ko ang detalye ng abogado na yon at kapag nakuha ko na, ibibigay ko sa iyo kaagad. Hinawakan nga niya ang kamay ni Max at napangiti nga ng malaki si Luna. Maraming salamat talaga Max ha. Hindi ko alam kung papaano ka papasasalamatan sa lahat ng tulong na naibigay mo sa akin. Pinisil nga ng lalaki ang kamay niya at ngumiti siya. Wala yun Luna. Alam mo naman na lahat gagawin ko para makatulong sa'yo. Hindi siya sumagot at ngumiti na nga lamang sa lalaki. Matagal na nga silang magkaibigan ni Max. Simula nga nang lumuwas nga sila ng Manila ng tatay niya, ay nakahanap din siya ng trabaho bilang isang waitress sa isang restaurant. Naging katrabaho nga niya si Max at naging matalik nga rin niyang kaibigan. Palagi siya nitong tinutulungan ng walang kapalit na hinihingi, kagaya na nga lamang ng pagtulong nito sa kanya ngayon. Maraming salamat Insan. Saad nga ni Max sa kanyang pinsan na dumaan pa sa pinagtatrabahuan niya para lang ibigay ang calling card ng abogado na sinasabi nga kay Luna kanina. Wala yun Insan. Ngumiti naman si Max habang nakatingin nga sa calling card. Sigurado ako matutuwa si Luna nito. Napakunot noon naman ang pinsan niya. Wait, si Luna ang may kailangan? Tumango naman siya at ikinuwento nga ang buong nangyari. Napatango ang pinsan niya. Ang dami mo nang naitulong sa babaeng yan ha. Sana naman makita niya ang mga efforts mo at masuklian niya. Bahagya naman siyang natawa. Wala naman akong hinihingi sa kanyang kapalit. Alam mo naman na kapag nagmahal ka, dapat hindi ka nag-e-expect ng kapalit. Napailing na nga lamang ang pinsan ni Max. Ewan ko sa'yo, ikaw na talaga ang martir na nakilala ko pagdating sa pag-ibig. Tinawanan na nga lamang niya ang pinsan. O siya, alis na ako may lakad pa kasi ako eh. Kumaway nga ito sa kanya. Sige, salamat ulit pinsan. Nakangiti na nga na napatingin ulit sa card si Max. Sigurado siyang matutuwa si Luna nito. Nang mag-uwian na nga si Luna sa trabaho ay lumapit na nga sa kanya si Max. At pinigay ang calling card ng abogado na sinasabi ng lalaki. Ito na pala yung calling card ng abogado na sinasabi ko Luna. Puntahan mo na lang sa opisina niya bukas para maasikaso mo kaagad ang kaso ng tatay mo. Kinuha nga niya ang calling card at napangiti nga si Max. Maraming salamat talaga Max. Ngumiti naman ang lalaki sa kanya. Wala yun, gusto mo samahan kita? Pwede naman akong mag-absent bukas. Umiling naman si Luna. Hindi na. Tama na naireto mo sa akin yung abogado na yun, ako nang bahala sa lahat. Napatingin nga siya sa calling card at unti-unti ay nawala nga ang ngiti niya nang mabasa ang pangalan na nakalagay sa calling card. Attorney Patrick Vasquez. Basa nga niya sa pangalan ng attorney. Oo, siya yung naging attorney dati ni Jules. Magaling yan Luna. Sigurado ako matutulungan niya ang tatay mo. Nagtaka ang lalaki nang hindi nga siya makaimik. May problema ba Luna? Bigla namang nabalik sa ulirat si Luna nang tapakin nga siya ng lalaki sa balikat. Ha? Nagtataka naman na nakatingin sa kanya si Max. Napailing na nga lamang si Luna at pilit nang umiti dito. Wala naman. Para lang kasing pamilyar yung pangalan niya pero salamat ulit dito Max ha. Kinuha niya ang bag. Sige mauna na ako umuwi. Salamat ulit. Nagmamadali nga siyang umalis at hindi man lang hinintay ang magiging sagot ni Max. Nang makauwi nga si Luna sa bahay, agad nga siyang pumasok sa kwarto at inilagay ang bag sa kama. Nagbihis na nga rin siya ng pambahay. Nang matapos nga siya ay bigla niyang naalala ang calling card at kinuha nga niya ang card at binasa ulit ang pangalan nang nakasulat dito. Hindi naman siguro, di ba?
Pagkausap nga niya sa sarili, pwede naman na magkapangalan o magkaapelido lang sila. Napapikit na nga lamang siya ng mariin. Marami namang ganito ah. Pero may muli nga siyang naalala sa nakaraan. At ito nga ang flashback. Surprise! Nagulat nga si Luna nang biglang sumulpot sa kung saan si Patrick na may hawak na bulaklak. Kinuha niyang bulaklak. Saan mo naman pinitas to, babe? Tanong pa nga niya na natatawa. Napakamot naman ng batok si Patrick. Kinaaling tasing. Napailing na nga lamang siya sa kalokohan nito. Ikaw talaga kapag nahuli ka ni Aling Tasing, lagot ka talaga sa kanya. Inakbayan nga siya ng lalaki at sabay na naglakad. Hindi naman ako lagot sa kanya hanggat hindi niya ako nahuhuli at hindi naman niya ako mahuhuli kung hindi ka magsusumbong. Ikaw talaga. Mahina nga niyang pinisil ang ilong ng lalaki. Napailing pa nga siya. Nag-aral ka ng abogado tapos ganyan ang gawain mo. Napangiti na nga lamang sa kanyang pili yung si Patrick. Don't worry babe, kapag nakatapos na ako at naging official attorney na ako, hindi na kita bibigyan ng bulaklak na pinipitas ko na lang. Bibilhan na kita ng pinakamaganda at pinakamahal na bulaklak. Kahit buong garden pa yan ay bibilhin ko para sa'yo. Napangiti nga si Luna. Tumigil nga siya sa paglalakad at tinitigan nga sa mga matang nobyo. Kahit hindi mahal ang bulaklak na ibili mo, kahit itong pinipitas lang na bulaklak ang ibigay mo sa akin, ayos lang sa akin, babe. As long as galing sa'yo, sa lalaking mahal ko, ayos na. Napangiti naman si Patrick. I love you, babe. Napangiti din siya. I love you too, babe. Napapikit na nga lamang siya nang halikan siya nito nang mabilis sa labi. And a flashback. Sa kasalukuyan, nagising nga si Luna mula sa isang panaginip. Napabangon nga siya at napahawak nga sa ulo. More on nangyari sa past ang napanaginipan niya. 6 na taon na nga ang nakakalipas pero bakit hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya ang dating nobyo? Napailing na nga lamang siya. Siguro ay dahil sa calling card na nabasa nga niya kahapon. Winisik na nga lamang ni Luna ang isipin yun at naghanda na nga para umalis. Ngayon siya maghahanap ng abogado na makatutulong nga sa kanya sa kaso ng tatay niya. Nakatingin nga si Luna sa building kung saan may nakalagay na PVLM Law Firm. Kinabahan nga siya kahit ilang beses pa nga niyang sabihin sa sarili na nagkataon lang na magkapangalan ng dating nobyo at ang attorney na ikikita niya ay kinakabahan pa rin siya. Paano kung si Patrick nga talaga ito? Anong gagawin niya? Napailing-iling nga siya. Hindi ito ang tamang panahon para isipin niya ang mga bagay na yon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang tatay niya. Huminga muna ng malalim si Luna bago tuluyang pumasok sa building. Nakita niya ang ilang mga empleyado dito na may mga kausap din na kagaya niya ay nanghihingi nga ng tulong at hustisya. Excuse me? Tawag nga ni Luna sa isang lalaki na dumaan sa harapan niya. Nasaan po si Attorney Patrick Vasquez? Malumanay na tanong nga niya. May appointment po ba kayo sa kanya ngayon? Napailing siya. Wala po dumiretso lang po ako dito since siya po ang nireto sa akin ng kaibigan ko. Napakunot noo nga ang lalaki. Sinong kaibigan po? Kinuha nga niya ang calling card na binigay nga sa kanya ni Max kahapon. Pinsan po ng katrabaho kong si Max. Siya pong naging abogado ng pinsan ng kaibigan ko. Kinuha nga ng lalaki ang card at tinignan ng nasa likod. Si Jules Jimenez? Oo, naging abogado nga niya si Mr. Vasquez. Hindi napansin ni Luna na may nakalagay palang pangalan ng pinsan ni Max sa likod ng calling card. Sandali lang, sasabihan ko muna siya. Napangiti si Luna. Maraming salamat po. Pumasok na nga ang lalaki sa isang opisina. Mahigpit nga ang naging hawak ni Luna sa kanyang sling bag. Hinihiling niya na sana hindi talaga ang dating nobyo ang abogado niya ito. Miss, pwede na kayong pumasok. Nabalik na nga sa ulirat si Luna nang marinig ang boses ng lalaking kausap niya kanina. Salamat. Pinagbuksan nga siya nito ng pinto kaya naman pumasok na nga siya. Sinara na nga ng lalaki ang pinto kaya naiwan nga siya at ang abogado sa loob ng opisina. Nakatalikod nga sa kanya ang isang matipunong lalaki. Likod pa lang ang nakikita niya pero alam na nga niyang may matipuno nga itong katawan lalo na't halos pumutok na nga ang suot nitong polo dahil sa malaki nitong biceps. Talaga namang maskulado. May kausap ang lalaki sa cellphone at nang matapos na nga ito ay humarap na nga sa kanya.
Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Luna nang makita na nga ang dating nobyo na si Patrick, ang abogado ngang iyon. Patrick? Bulalas nga niya sa pangalan ng lalaki na pautal-utal pa. Ni hindi man lamang nagulat ang mukha ng lalaki nang makita nga siya. Seryoso lang ang mukha nito at parang malamig nga kung tumingin sa kanya. Hindi maiwasan ni Luna na masaktan lalo na't hindi ganito ang lalaking nakilala at nakasama niya noon. Ibang-iba ito sa Patrick na nakilala at minahal niya. It's been a long time since the last time we saw each other, Miss Madrigal. Formal lamang na saad nga ng abogado. Parang may matalim nga na bagay ang sumukat sa puso niya. Natawa siya sa loob. Miss Madrigal? Kailan pa naging formal ang pagtawag niya sa kanya? Saad nga nito sa kanyang isip. Oh, I forgot. Matagal na kasi tayong hindi nakita. Matalim ang tingin na binigay nga sa kanya ng lalaki. Simula nang umalis ka nang walang paalam. Simula nang iwan mo ko. Napalunok nga si Luna ng mariin. Patrick, hindi na nga niya natapos ang sasabihin ng itaas nga nito ang kamay. There's no need to explain, Miss Madrigal. That was a long time ago. Kinalimutan ko ng lahat ng yon. Para na namang may pumisil nga sa puso ni Luna. Seryoso nga itong tumingin sa kanya. Anyway, anong kailangan mo? Napalunok nga ulit si Luna. Hindi alam kung ano ang gagawin. But she composed herself. Hindi ito ang oras para pag-usapan nilang nakaraan. Nandito siya para sa tatay niya. Nandito ako para humingi ng tulong. Hindi na naman natuloy ang sasabihin niya nang sumingit na naman ito. You need my help? Natawa naman ang lalaki. After what you've done to me? Really, Miss Madrigal? Hindi siya nakaimik at napakuyom na nga lamang ng kamao. Mukhang wala nga siyang balak na tulungan ni Patrick dahil sa tuwing magsasalita siya ay palaging isisingit ng lalaking nakaraan. Lalo nang nagawa niyang kasalanan dito, ang pag-iwan sa kanya. Sorry sa nagawa ko, Patrick. Pero sa ngayon, kailangan ko talaga ng tulong mo. Magkahawak na nga ang dalawa niyang kamay dahil nanginginig na nga ito kanina pa. Para nga siyang giniginaw. Dahilan para manginig nga ang buo niyang katawan. Sa tingin mo tutulungan kita. Parang nawalan nga ng pag-asa si Luna sa sinabi ng lalaki. Hindi mo ba talaga ako tutulungan, Patrick? Hindi sumagot ang lalaki. Please tulungan mo ko. Halos lumuhod na nga siya. Sa pagmamakaawa, ikaw ang nireto sa akin ng kaibigan ko dahil wala ka pa daw na itatalo na kaso, kaya sa tingin ko, ikaw lang ang pag-asa ko. Ngumisi nga ang lalaki. Yan din ba ang inisip mo nang iwan mo ko? Gusto nang maiyak ni Luna dahil mukhang walang patutunguhan ang pag-uusap nila. Pangako, Patrick, pagkatapos mo kong tulungan, hindi na ulit ako magpapakita pa sa'yo. Pinagdikit pa nga niya ang mga palad niya. She was pleading at Patrick na malamig lang kung makatingin sa kanya. Hindi ka na ulit magpapakita? Natawa ang lalaki. Pagkatapos mo kong pakinabangan, ay iiwan mo na lang ulit ako? Masama ang naging tingin nga sa kanya ni Patrick. For your information, Miss Madrigal, hindi ako isang bagay na kapag hindi mo na kailangan na itatapon mo na lang basta-basta. I'm a human, you know? Napayo ko na nga lamang si Luna at naging mahigpit nga ang hawak sa sling bag na suot. Hindi niya akalain na magagalit ang lalaki sa sinabi niya. Ang akala niya kasi ay magugustuhan nito ang sinabi niya lalo na't nakikita niya na nga sa lalaki na ayaw siya nitong makita. Hindi naman sa ganun, Patrick. Out. Natigilan nga si Luna at napatingin nga kay Patrick. I said out. Itinuro nga ng lalaki ang pinto. Miss Madrigal, because I won't help you no matter what. Hindi na ako magpapaka-plastic pa. Ibinuka nga ni Luna ang bibig para sana magsalita pero walang salita na lumalabas sa bibig niya. Napalabi na nga lamang siya at hindi na nga napigilan na tumulo ang luhang kanina pa nga niya pinipigilan na bumagsak. I'm sorry. Yun na nga lamang ang nasabi ni Luna at mabilis na lumabas ng opisina ng lalaki. Napatingin naman ang lalaking kausap kanina ni Luna sa kanya. Kahit kasi nakayuko ang babae ay napapansin nga nito ang pag-iyak. Pumasok ang lalaki sa opisina ni Patrick. Nakita niya ang lalaki na nakaharap sa glass wall ng building. Sir, anong nangyari dun sa babae? Bakit po umiiyak? Hindi makita ng lalaki kung anong ekspresyon ng mukha ni Patrick dahil nakatalikod nga ito sa kanya. I don't know. Napakibit-balikat na nga lamang ang lalaki
at lalabas na nga sana ng tawagin nga ito ni Patrick. Leo, I want you to gather everything you know about that woman's case. Nagtaka naman si Leo. Bakit hindi niyo po tinanong kanina nung nandito siya? Tumingin nga sa kanya si Patrick at masama ang tingin, dahilan para mapalunok siya. Okay po sir. Right away. Sumaludo na nga lamang si Leo at mabilis na lumabas ng opisina. Muling tumingin nga sa labas si Patrick at nakita nga si Luna na naglalakad. Luna, bulalas nga niya sa pangalan ng babae habang nakakuyom ang kamao. Nang makalabas na nga sa PVLM Law Firm building si Luna ay naglakad na nga siya dahil pupunta nga siya sa Public Attorney's Office para doon na nga lamang kumuha ng abogado na tutulong sa tatay niya. Nasayang lang ang oras ni Luna sa pagkausap nga kay Patrick na hindi rin naman pala siya tutulungan. Bakit pa kasi umasa pa nga siya na hindi ito ang ex-boyfriend niya? Gayong magkapangalan at magkapelido na nga sila. Napailing na nga lamang siya at hindi nagtagal ay nakarating na nga siya sa PAW. Agad nga siyang nagtanong kung kanino nga siya pwedeng kumausap ng abogado na hahawak nga sa kaso ng tatay niya. Pero laking pagtataka nga ni Luna nang kahit ni isa ay walang nag-entertain sa kanya. Lahat daw busy at maraming ginagawa. Excuse me? Saan po ba pwedeng mag-request ang abogado? Tanong pa nga niya sa isang babae. Ano pong pangalan nila? Tanong nga ng babae sa kanya. Ako nga pala si Luna Madrigal. Para namang nagulat ang babae. Naku, pasensya ka na miss. Sa ngayon po kasi, wala pong available na abogado sa ngayon because as you can see, busy po kaming lahat eh. Napatingin naman siya sa paligid. At totoo naman na busy nga sila. May mga grupo pa nga na mukhang sa trabaho ang kakasuhan. Wala po ba talagang available? Parang nawalan nga ng pag-asa si Luna nang umiling nga ang babae. Anong pwede kong gawin? Kailangan ko po kasi talaga ng abogado para sa tatay ko eh. As soon as possible. May kinuha naman ang babae at binigay nga sa kanyang isang calling card. Siya na lang po ang hanapin nyo. Nagbibigay naman po siya ng libreng tulong kapag hindi kaya ng kliyente. Napatiimbaga nga siya nang mabasa na naman ang pangalan ni Patrick. Lahat na lang ng tao ay ang lalaki ang nirereto pero anong magagawa niya? Walang balak ang lalaki na tulungan siya dahil sa nagawa niyang pag-iwan niya dito. Dati. Sige po, maraming salamat. Lumabas nga siya sa PAW habang hawak din ng isang calling card ni Patrick. Hindi alam ni Luna ang gagawin kaya naman dumalaw nga siya sa tatay niya. Kamusta ka dito, tay? Hindi ka po ba nahihirapan dito? Wala po bang nagpapahirap sa inyo? Tanong nga ni Luna sa kanyang tatay. Maayos lang naman ako dito, anak. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang isipin mo ay ang sarili mo, okay? Pinisil niya ang kamay ng ama. Huwag kang mag-alala, tay. Gagawin ko po ang lahat para makalabas kayo. Wala kayong kasalanan kaya hindi kayo dapat makulong. Napaiyak na nga lamang ang tatay niya na agad naman itong pinunasan. Maraming salamat dahil nagtitiwala ka sa akin. Sapat na yun. Nang matapos sa pagdalaw nga si Luna sa tatay niya, ay bumalik nga siya sa PVLM Law Firm. Huminga siya ng malalim at saka muling pumasok. Wala na nga siyang choice pa. Akala niya ay hindi na nga siya babalik dito pero mukhang kailangan. Pakiramdam nga niya ay parang hinihila nga siya pabalik kay Patrick. Dahil busy nga ang ibang mga empleyado, dumiretso na nga siya sa opisina ni Patrick. Kumatok muna siya bago pumasok. What are you doing here again, Miss Madrigal? Napalunok na nga lamang si Luna. Hindi talaga siya sanay na tinitignan nga siya nang ganito ni Patrick at tinatawag nga sa apelyido niya. Pero mukhang kailangan na nga niyang masanay dahil mukhang walang plano ang lalaki. Tatawagin siya ulit sa first name niya. Please, Patrick. Kailangan ko talaga ang tulong mo. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Hindi umimik ang lalaki kaya lumuhod na nga siya. Please, Patrick. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Iniwan kita. Nawala man lamang paliwanag. Handa akong mag-explain. Handa akong gawin ang lahat basta tulungan mo lang ako. Umiiyak na nga na saad niya. Lahat gagawin niya para sa tatay niya. Kahit ang lumuhod at magmakaaway gagawin niya. Lahat gagawin mo? Napatingin nga ang lalaki dito. Oo, lahat. Lahat gagawin ko, Patrick. Tumango naman ang lalaki. Okay,
Bumalik ka bukas para pag-usapan ng tungkol sa kaso. Napangiti naman siya sa sobrang tuwa. Tumayo na nga siya mula sa pagkakaluhod. Maraming salamat, Patrick. Maraming salamat. Naiiyak na naman siya pero this time ay dahil sa tuwa. Pinigilan na nga lamang niya. Tumango na nga lamang si Patrick dahilan para umalis na nga siya. Ang akala niya ay tuluyan na nga siyang mawawalan ng pag-asa pero mabuti na lang at nagbago nga ang isip ni Patrick. Tumawag na nga muna si Luna sa trabaho at nag-leave para bumalik nga bukas sa PVLM Law Firm. Kinabukasan ay akala nga ni Luna ay agad nga siyang asikasuhin. Lalo na't sinabi nga ni Patrick na bumalik siya. Excuse me? Si Attorney Patrick Vasquez? Tanong nga ni Luna sa isang lalaki. Si Papa P ba? Nagtaka nga si Luna sa sinabi nito. Papa P? Sinong Papa P ang sinasabi ng babae gayong si Patrick ang hinahanap niya? Natawa naman ng babae. Si Papa P ay si Attorney Patrick Vasquez. Papa P ang tawag namin sa kanya. Lalo na ng mga babae kasi ang gwapo niya, di ba? Saad pa nga ng babae. Biglang naalala nga ni Luna noong magkasama pa nga sila ni Patrick sa paaralan. Marami na talagang babae ang nagkakagusto sa lalaki. Masasabi nga niya noon na maswerte nga siya dahil sa dinami-rami ba naman ng magagandang babae ay siya ang niligawan nito. Pero sa ngayon ay hindi na nga siya maswerte dahil sa nangyari. Bahagya nga siyang tumawa para makisabay nga lang sa babae. Nandito ba siya? Ang sabi niya kasi, bumalik ako ngayon para doon sa kaso na ipa-handle ko sa kanya. Nagtaka naman ang babae. Ha? Hindi ba niya nasabi sa'yo? Siya naman ang nagtaka. Nasa out of town si Papa P ngayon at sa susunod na araw pa ang balik niya. Nagulat nga si Luna sa sinabi ng babae. Wala naman siyang nabanggit sa akin nang sinabi pa nga niya bumalik ako ngayon eh. Napakurap-kurap si Luna sa nalaman. Hindi niya alam kung anong iisipin. Siguro nakalimutan niya lang sabihin. Marami kasi talagang ginagawa araw-araw si Papa P. Baka nakalimutan niya lang sabihin sa'yo. Tumango na nga lamang si Luna. Sige. Pwede bang i-text mo ko kapag bumalik na siya? Ito ang number ko. Sinulat nga niya ang number sa papel at binigay nga sa babae. Kailangan ko lang talaga siyang makausap tungkol sa kaso ng tatay ko. Ngumiti naman ang babae. Don't worry, miss. Luna na lang. Sagot nga niya sa babae. Luna, tatawagan na lang kita kapag bumalik nga si Papa P. Nagpasalamat nga si Luna sa babae at umalis na nga rin. Napabuntong hininga na nga lamang si Luna. Kung alam niya lang na wala pala si Patrick, ay sana hindi na nga lang siya umabsent. Nagtrabaho na nga lamang si Luna kahit half day. Hindi siya pwedeng walang gawin lalo na ngayon na mas kailangan nga niya ng pera. Baka mamaya humingi ng pera si Patrick pambayad sa serbisyo ng lalaki. Makalipas ang ilang araw ay tumawag nga kay Luna ang babaeng pinag-iwanan nga niya ng number niya. Sinabi nitong pumasok na nga si Patrick. Kaya naman umabsent na nga siya sa trabaho para puntahan nga ang lalaki. Nandiyan na ba si Attorney Vasquez? Tanong nga muli ni Luna sa babae na nagngangalan nga ni Nicole. Oo. Nang makita ko siya kanina, tinawagan na kita. Nagpasalamat nga siya sa babae. Yan ang pala si Papa P eh. Nakita nga niya si Patrick na lumabas ang opisina nito. Agad nga siyang lumapit dito. Patrick, Attorney Vasquez. Napatingin nga ang lalaki sa kanya dahilan para mapalunok siya. Hindi pa rin kasi siya sanay na malamig itong tumingin sa kanya. Tungkol pala sa kaso. Patrick raised his hand to make her stop talking. I'm sorry, Miss Madrigal, pero may meeting pa kasi ako ngayon. Hindi pa kita may entertain sa ngayon. Nakasunod nga siya sa lalaki habang papalabas nga ito ng building. Ayos lang, maghihintay na lang ako dito hanggang sa makabalik ka. Biglang napatigil nga sa paglalakad si Patrick at tumingin nga sa kanya ng taimtim. If you say so, ngumiti siya sa lalaki pero wala nga itong reaksyon. Umalis na nga ito at sumakay nga sa kotse nito. Siguro naman ay hindi magtatagal ang meeting nito. Umabsent naman din siya sa trabaho kaya maghihintay na nga lamang siya dito. Dumaan ang ilang oras, tanghali hanggang sa maging hapon na nga. Hindi ka pa ba uuwi, Luna? Tanong nga ni Nicole ng oras na nga ng uwian ng mga empleyado. Mukhang nakalimutan na nga ni Papa P na naghihintay ka pa dito.
Sa dami kasi ng inaasikaso niya, nakakaligtaan na nga niya ang ibang meetings niya. Napapuntong hininga na nga lamang si Luna at ngumiti nga kay Nicole. Ayos lang, maghihintay na lang ako dito, baka kasi bumalik pa siya. Para namang naawa sa kanya si Nicole pero ngumiti na nga lamang ito sa kanya. Sige, mauna na ako sa pag-uwi. Tumango naman siya kaya umalis na nga ang babae. Mag-isa na nga lamang siya. Napatingin nga siya sa relong pambisig at nakita nga na alas 5:30 na nga pero hindi pa rin bumabalik ang lalaki. Nahihiya naman siya na tawagan ng lalaki. Baka kasi mamaya may istorbo niya ito sa meeting niya. Hindi na malayan nga ni Luna na nakatulog na pala siya sa sofa sa sobrang paghihintay kay Patrick. Nagulat naman si Patrick nang makita na may himbing na natutulog na nga si Luna sa sofa. Dahan-dahan nga siyang lumapit sa babae at tinignan nga ang maamo itong muka. Wala sa sariling hinawi nga niyang buhok na nakaharang nga sa maganda nitong muka. Napatiimbagang na nga lamang si Patrick sa ginagawa. What the hell are you doing, Patrick? Naiinis nga niyang tanong sa sarili. Napakuyom na nga lamang siya ng kamao. Dahan-dahan namang ibinuka ni Luna ang mga mata at nakita nga si Patrick na taimtim na tumitingin sa kanya. Bumalik ka na pala, Patrick. Napatiimbaga nga si Patrick dahil sa pagbanggit ng babae sa pangalan niya. Pasensya na, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Napatingin nga sa lalong pambisig si Luna at nakita na alas 8 na pala ng gabi. What are you doing here? Nagtaka nga siya sa tanong nito. Hinihintay ka? Napatiimbagang ulit ang lalaki. Hindi ba sinabi ko sa'yo na maghihintay ako dito hanggang sa makabalik ka? Tumayo si Patrick at tumalikod. Ang akala niya ay aalis na nga ang babae lalo na't buong araw nga siyang hindi bumalik. Pero bakit? Tungkol pala sa kaso. Hindi na naman natapos ni Luna ang sasabihin ng biglang magsalita si Patrick. Bukas na lang, Miss Madrigal. Gabi na at pagod ako sa mga meetings ko. Napayuko naman si Luna. Hindi ba pwede ngayon na lang? Lumingon sa kanyang lalaki at masama nga siyang tinignan. Are you being selfish again, Miss Madrigal? Nakahawak naman siya sa laylayan ng damit niya. Sinabi ko ng pagod ako pero ipagpipilitan mo pa rin ang sadya mo. Mas lalo nga siyang napayuko. Pasensya na. Napaismid nga ang lalaki. Wala ka na bang ibang masasabi kundi sorry? Hindi nga nakaimik si Luna dahilan para makaramdam ng inis ang lalaki. I'll see you tomorrow. Hindi nga alam ni Luna kung bakit niya ginagawa to. Halata naman na parang bumabawi o gumaganti sa kanya ang lalaki. Pero wala naman siyang magawa. Dahil baka umatras pa nga ito na maging abogado ng kanyang ama. Mas lalo pa siyang mawalan ng pag-asa. Kaya naman bumalik na nga lamang siya kinabukasan. Kahit ayaw isipin nga ni Luna na parang sinasadya ni Patrick na hindi siya asikasuhin, busy na naman kasi ito at maliban sa kanya ay may ibang naka-appointment dito. Attorney, tawag nga ni Luna kay Patrick nang makapasok nga siya sa opisina nito. Appointment na kasi niya. Miss Madrigal, hindi mo ba alam? Natapos na ang office hours? Napanganga si Luna sa sinabi ng lalaki at inayos nga ang gamit nito. Ano? Ngayong oras ang appointment ko sa'yo ah. Tapos sasabihin mo ngayon na tapos na ang office hours? Tumaas nga ang kilay ni Patrick na tumingin sa kanya. What can I do? Hindi ako pwedeng mag-overtime ngayon dahil may lakad pa ako. Hindi lang ito ang buhay ko. Natawa naman ang lalaki at tumingin sa kanya. Are you toying me, Patrick? Saad na nga lamang ni Luna. What? Natawa ito ng mapakla. Really, Miss Madrigal? Ako pa talaga ang nakikipaglaro ngayon. Gayong ikaw itong pinaglaruan ako noon. Tapos ngayon sasabihin mong ako ang pinaglalaroan ka? Really? Natawa nga si Luna. At napatakip na nga lamang ng bibig. As expected. Napatango-tango siya. Ginagawa mo kong tanga at pinapaasa mo ko dahil sa nagawa ko noon. Napangisi si Luna. Noong una pa lang. Nagdududa na talaga ako kasi ilang beses mo na akong pinabalik-balik. Pero palagi kang wala. Pero umasa ako, Patrick. Nahihiwalay mo ang personal nating issue sa kaso na inilalapit ko sa iyo dahil importante to. Hindi na nga napigilan pa ni Lunang maiyak. Napapatakip na nga rin siya ng muka. Hindi mo alam ang lahat ng pinagdaanan ko, Patrick. Importante sa akin ang kasong to. Lalo na't alam kong walang kasalanan ng tatay ko.
Oo, inaamin ko naman na saktan kita. Pero may dahilan ako kaya umalis ako nang walang paalam. Then tell me your reason. Sinamaan nga niya ng tingin ng lalaki. Huwag na, baka hindi ka pa maniwala sa akin. Seryosong nakatingin nga sa kanya ang lalaki. Try me. Pinunasan nga niya ang luha at seryoso nga ring tinignan ng lalaki. Huwag na, baka ikasira ng buhay mo. Bahagya nga siyang yumuko. Pasensya na sa abala, Attorney Vasquez. Pangako, hinding-hindi mo na makikita ang pagmumukhang to at hindi na kiduguguluhin pa. Walang lingon-lingon na umalis na nga ng opisina ito. Mabuti na lang at wala na ngang empleyado. Walang nakakita nga sa mukha niya. Nang makauwi si Luna ay nagulat nga siya nang makita si Lawrence. Agad siyang tumalikod at inayos ang mukha. Ayaw niyang makita siya ng anak nitong ganoon ang mukha. Nang maayos na nga niyang mukha, ay nakangiti nga siyang tumingin sa anak. Lawrence, anak? Agad nga niyang niyakap ang anak. Anong ginagawa mo rito? Akala ko sa susunod na araw ka pa darating. Nakangiti nga siyang nagtanong sa anak. Umiyak ka po ba, Mama? Tanong nga ng anak niya imbes na sagutin nga ang tanong niya. Napakarap-karap na nga lamang si Luna. Hindi nga niya akalain na mapapansin pa din ito ang mga mata niya. Hindi anak, napuwing lang si Mama, alam mo naman masyadong mausok dito. Nakatitig pa nga ito sa kanya ng maiki. Medyo naiilang tuloy siya sa titig ng anak lalo na't kuhang-kuha nga ng anak niya ang mga mata ni Patrick. Ngumiti siya at hinaplos ang mukha ng anak. Napatingin nga siya sa kanyang kapatid na si Agnes, nakalalabas lang ng kusina. Ate, tumayo nga siya at niyakap ito. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na darating pala kayo ngayong araw? Tinapik nga ni Agnes ang balikat niya. Pasensya na. Ito kasing si Lawrence, hindi makapaghintay eh. At saka, nag-aalala din siya sa'yo lalo na't alam niya ang nangyari kay tatay. Saad nga, ng kapatid nga ni Luna. Nagulat nga siya sa sinabi nito. Alam niya? Sinabi mo? Napaismid ang kapatid niya. Kilala mo naman yung anak mo, ate. Mana sa papa niya masyadong matalino matanong. Siniko niya nga ang kapatid. Ate, pinanlakihan nga niya ng mga matang kapatid. Baka marinig ka ni Lawrence. Mabuti na lang at pumasok nga ang anak niya sa kusina dahil handa na nga ang gatas na pinapatimpla nito sa tita Agnes nito. Hindi mo naman kasi maitatanggi na anak ni Patrick ang batang yan, Luna. Mukha pa lang ikuhang-kuha na sa ama. Natawa nga ang kapatid niya. Totoo nga ang sabi nila. Ikaw yung nagbuntis pero nung lumabas ang bata ay kamukha ng ama. Napabuntong hininga na nga lamang siya at napaupo nga sa kawayan nilang upuan. Hindi alam ni Luna kung bakit nakaramdam nga siya ng matinding pagod gayong naghintay lang naman siya sa opisina buong araw. Naupo nga sa tabi niya si Agnes. Balita ko nagkita po kayo ni Patrick at siyang balak mong kunin na abogado ni tatay. Napahilamos nga siya ng mukha. Hindi na ate, wala naman siyang balak na tulungan tayo eh. Wala din akong makuha na abogado sa PAW. Mas lalo nga siyang nagalala sa tatay niya habang tumatagal nga ito sa kulungan. Baka kasi mapagtripan nga ito ng mga preso. Bakit hindi mo ipakalala si Lawrence kay Patrick? Bigla nga siyang napatingin sa kapatid. Baka magbago ang isip niya, tulungan niya tayo. Natawa si Luna. Ayoko namang gamitin ng anak ko para sa ganitong mga bagay, ate. Hinaplos nga ni Agnes ang likuran niya. May karapatan pa din naman si Patrick na makilala ang anak niya. Muli nga siyang napabuntong hininga. Alam ko naman yan, ate. Pero natatakot lang ako. Galit sa akin si Patrick. Baka mamaya kunin niya sa akin ang anak ko. Abogado siya. Kaya niyang gawin ng paraan para makuha sa akin ang anak ko at hindi ako papayag na mangyari yon. Napatitig nga sa kanya si Agnes. Anong plano mo ngayon? Napabuntong hininga siya. Mag-iipon ako para kumuha ng private attorney. Tumango na nga lamang ang kapatid niya. Isama mo na rin ang ipon namin ni Eric na para sana sa kasal namin. Nagulat nga ito at nanlaki pang ang mata. Hindi na ate. Huwag mo nang pakailaman pa ang ipon niyo ni Kuya Eric. Para sa kasal niyo yun eh. Ngumiti ang kapatid niya at hinawakan ang kamay niya. Maiintindihan naman yun ni Eric. Pwede naman kaming mag-ipon ulit basta ang mahalaga makalabas si tatay.
Isa pa, hindi rin naman matutuloy ang kasal namin kung nasa kulungan pa si tatay, diba? Niyakap nga ni Luna ang kapatid. Maraming salamat ate. Hinaplos nito ang likod niya. Wala yun Luna. Pamilya tayo at ang pamilya nagtutulungan. Isa pa, maliit na bagay lang to sa laki ng naitulong mo sa akin. Bumalik na nga rin sa pagtatrabaho si Luna. Habang sa kanyang ate na muna si Lawrence. Nang umalis nga si Luna at iwan nga si Patrick, ay hindi niya alam na buntis na pala siya noon. Kahit naghihirap at hindi alam ang gagawin ay pinagpatuloy pa nga niya ang bata, lalo na't bunga ito ng pagmamahalan nila ni Patrick. Habang nagtatrabaho nga siya ay sa ate Agnes na muna niya ang anak. Tinutulungan siya ng kapatid kaya nga malaki ang pasasalamat niya dito. Anong balita Luna? Nabalik nga sa ulirat si Luna nang makita nga si Max na nasa harapan na pala niya. Maliit nga siyang umiti sa lalaki. Kukuha na lang ako ng private attorney na mag-aasikaso sa tatay ko. Napakunot noon naman si Max. Ha? Bakit naman? Ikinuwento nga niya kay Max ang lahat ng nangyari. Siyempre maliban sa tungkol sa pagsusumbatan nila ni Patrick at ang tungkol sa nakaraan nila. Ayaw na nga niyang malaman pa ni Max at magtatanong-tanong pa nga ang lalaki. Ayaw na nga niyang balikan pa ang nakaraan. Sayang naman. Pero huwag kang mag-alala, tutulong pa din ako. May naipon naman ako eh. Sad nga ng lalaki. Hindi na Max. Malaki na rin naman ang naitulong mo sa akin eh. Ayoko nang tanggapin pa ang perang pinaghirapan mo. Kinuha nga ni Max ang kamay niya. Kung nahihiya kang tanggapin ang pera ko, isipin mo na lang ipapahiram ko sa iyo to at babayaran mo lang kapag may pera ka na. Pero syempre, no pressure. Pinisil nga ni Max ang kamay niya. Alam kong gustong-gusto mo nang makalabas ang tatay mo, kaya tutulong ako hanggang sa makakaya ko. Maghahanap tayo ng magaling na abogado. Gusto ngang maiyak ni Luna. Sobrang swerte niya at nakilala nga niya at naging kaibigan si Max. Hindi na nga niya napigilan pa na yakapin ng lalaki. Maraming salamat talaga Max ha. Ang laki na talaga ng utang ko sa'yo. Bahagyang nagulat nga si Max sa bigla nga niyang pagyakap pero kalaunan ay niyakap din siya pabalik. Sinabi ko naman sa'yo eh, nandito lang ako at handa kang damayan kapag kailangan mo ng tulong. Napahiwalay sina Max at Luna nang makarinig nga ng pagtikhim. Nagulat nga si Luna nang makita si Patrick na seryosong nakatingin sa kanya at masamang nakatingin naman kay Max. We need to talk, Luna. Napalunok siya ng mariin nang marinig nga niyang bigkasin nito ang pangalan niya. Magkakalala kayo? Nagtatakang tanong nga ni Max dahil pangalan niya mismo ang tawag ng lalaki sa kanya, imbes na last name. Siya si Attorney Patrick Vasquez, yung nireto mong abogado sa akin. Nagkakilala kami. Hindi pa din nawawala ang pagkunot noon ni Max. Alam ko pero bakit Luna ang tawag niya sa'yo? Close kayo? Kung makatawag siya ng pangalan mo, akala mo matagal na kayong magkakilala. Biglang nataranta si Luna. Normal lang naman siguro yon sa kliyente. Alibay na nga lamang niya. Matagal na kaming magkakilala talaga. Singit naman bigla ni Patrick. Hindi nga niya napigilang pandilatan nito ng mata. Because I am her ex. Napasapo na nga lamang siya sa noo. Nang gulat na gulat naman si Max. Napatingin sa kanyang lalaki. Totoo ba yun, Luna? Ex mo si Attorney Vasquez? Napatiimbagang siya. Bakit ba kailangan pang sabihin ng lalaking ito ang relasyon nila noon? I'll explain later, Max. Masama naman ang tingin na ipinukol nga ni Patrick at hinawakan nga ito sa braso. Halika na mag-usap tayo. Hinila nga ni Patrick ang babae sa restaurant. Ano bang pinagsasasabi mo sa harap ni Max ha? Bakit mo pa sinabi na mag-ex tayo? Numisi nga sa kanya si Patrick. Bakit? Ayaw mo bang malaman niya kung anong relasyon natin? Dati, pagtatama nga niya sa sinasabi nito. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi na nga ako nagpakita sa'yo tapos ikaw na naman ang nanggugulo ngayon. Hindi ka pa ba tapos? Napaglaruan ako ha, Patrick? Napabuntong hiningang lalaki. Hindi ako nandito para makipaglaro o makipag-away. I want to tell you that I will take the case of your father. Natawa na nga lamang si Luna. Huwag mo na akong paasahin pa, Patrick. Kasi ilang araw na akong umasa na kukunin mo ang kaso ng tatay ko pero ang ending pinapaasa mo lang pala ako at pinaglalaruan.
Seryosong tumingin sa kanyang lalaki. Hindi kita pinapaasa, Luna. Bigla siyang natigilan. Para kasing kung may anong kiliti na siyang naramdaman sa puso nang marinig na naman niya ang pangalan mula sa bibig ng lalaki. She kinda missed it. Hindi na, Patrick. Kukuha na lang ako ng private attorney para sa tatay ko. Kahit gusto niyang maniwala, sinasabi nito ay ayaw na nga niyang umasa at masaktan pa. I am dead serious, Luna. And besides, saan ka kukuha ng pera pambayad sa isang private attorney? Alam natin pareho na malaki ang pera na kakailanganin mo para sa isang private attorney. Hindi nga nakasagot si Luna. Alam niyang mahal pero kakayanin niya. Wala ka na doon, Patrick. Hindi mo na problema yun, 'di ba? Kaya makakaalis ka na. Aalis na nga sana siya nang hawakan nga ni Patrick ang braso niya. Huwag nang matigas ang ulo mo, Luna. I am here to help you. Napatitig nga siya sa mukha nito. Winasik nga niya ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Actually, matagal ko nang napag-aralan ang kaso ng tatay mo at malaki ang chance na mapasawalang sala siya. And I promise you that I will win this case. Biglang ngumiti nga ang lalaki. And I will also win your heart again. Biglang natigilan nga si Luna at hindi nakagalaw hanggang sa mawala na nga sa paningin niya si Patrick. Bigla siyang napahawak sa dibdib na sobrang bilis nga ng pagkabog. Anong ibig sabihin niya? Napailing na nga lamang siya. Ang akala nga ni Luna nagbibiro lang si Patrick sa sinabi nito nung isang araw. Luna, may naghahanap sa'yo. Napatingin nga siya kay Max. Ha? Sino naman? Napaismid nga si Max dahilan para magtaka siya. Si attorney. Naikwento nga din niya kay Max ang tungkol sa nakaraan nila ni Patrick. Lumabas nga siya at lumapit kay Patrick na nag-iisang nakaupo nga sa pandalawahang upuan. Ano pong kailangan nyo? Formal nga niyang tanong dahilan para mapangiti nga ito sa kanya. Take a seat. Hindi siya tumingin sa lalaki. Hindi na po, may trabaho pa po ako kaya kung ano man kailangan nyo, sabihin nyo na. Napabuntong hininga ang lalaki. Take a seat, Luna. Pinagpaalam na kita sa manager mo and she said yes. Bigla siyang napatingin dito. And besides, tungkol naman ito sa kaso ng tatay mo. Wala na nga siyang nagawa pa kundi ang maupo kahit ayaw nga niya. May improvement na ba sa kaso ng tatay ko? Tumango nga si Patrick. Yes, maliban sa mga CCTV ay nalaman ko na may witness. Siya yung nakakita kung papaano inilagay sa bag ng tatay mo ang pera para i-set up siya. Nabuhaya naman ng pag-asa si Luna. Ha? Sino? At bakit ba gusto nilang i-set up ang tatay ko? Sa pagkakaalam ko naman, maayos naman siya sa trabaho ah. Wala rin namang nababanggit ang tatay niya kung may problema ba ito sa trabaho wala. Dahil nalaman ng tatay mo na may nagaganap pala na anomalya sa kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Napatingin nga siya kay Patrick. Sinabi niya ito sa manager na hindi naman niya alam na kasabot pala ng korupsyon na nagaganap sa kumpanya. Kaya tumahimik ang tatay mo at sinubukan nilang bigyan ng malaking pera kapalit ng pananahimik niya. Biglang napaisip siya, pero dahil hindi tinanggap ng tatay, ginawa nila yon. Tumango naman si Patrick bilang sagot. Yes, may iba pang option para mapatahimik ang tatay mo. Well, maliban na lang kung gusto nilang patayin ang tatay mo para habang buhay na nga manahimik. Bigla namang kinabahan si Luna. Magkasama lang sila ng tatay niya sa iisang bahay pero hindi niya alam na may ganito na palang nangyayari. Napatingin siya kay Patrick nang hawakan nga nito ang kamay niya. Don't worry, kapag napasawalang sala na ang tatay mo, ay kakasuhan naman natin ang nag-set up sa kanya. Sisiguraduhin kong makukulong para wala ka ng alalahanin pa. Kumarbog naman ang mabilis ang puso ni Luna. Nakikita niya kasi sa mukha ni Patrick na handa talaga siya nitong tulungan. Salamat. Mula nang magkita sila ulit ay ito na nga ang unang beses na ngumiti ulit sa kanya si Patrick. Napailing-iling siya. Anyway, anong next move natin? Nasaan na ang witness na sinasabi mo? Napabuntong hininga si Patrick dahilan para kabahan nga si Luna. Yon ang bad news ko. Umalis na ng Maynila ang witness. Mukhang natakot sa mga nangyari sa kanya kaya pinili niyang umalis. Ano?
Kulat niyang tanong sa lalaki. So anong mangyayari ngayon? Ibig sabihin magiging mahina ang laban ng tatay ko? Hinawakan ng lalaki ang kamay nga ng babae at pinisil nga yun. Of course not. Hindi natin nahayaan yun. Don't worry, Luna. Alam ko na kung nasaan ang witness. Nalaman kong umuwi pala siya sa probinsya nila sa Bohol. Naisip naman niya, anong gagawin natin ngayon? Hindi pwede na hindi nila makuha ang witness na yon. Lalo na't yun ang magiging dahilan para lumakas ang laban nila sa kaso. Kailangan nating pumunta ng Bohol para makumbinsi ang witness. Nagulat naman si Luna. Kasama ako? Tinuro niya ang sarili. Tumango naman si Patrick. Yes, kasama ka. Bakit kasama pa ako? Nagtataka niyang tanong. Kasi ikaw ang anak ng nasasakdal. Mas mabuti na yung ikaw ang kumimbinse sa kanya dahil alam ko lahat gagawin mo para sa tatay mo. Sa tingin ko ay mas kakausapin ka niya kaysa sa akin na abogado niya. Napaisip naman si Luna at napatango bilang pagsang-ayon. Tama ka. Lahat gagawin ko para sa tatay ko. Para sa lahat ng taong mahal ko. Napatitig nga si Patrick sa kanya. Kailan tayo alis? Bukas din. Nanlaki ang mga mata niya. Bukas? As in bukas na? Tumaas nga ang kilay ng lalaki. Di ba ayaw mong mas sumagal pa sa kulungan ng tatay mo? Tumango naman siya bilang sagot. Tomorrow din. Wala na nga siyang nagawa kung di ang tumango. The earliest the better. San ka ba nakatira? Susundin na lang kita bukas. Sasagot na nga sana siya nang bigla nga niyang maisip ang anak. Hindi na. Bigla siyang nautal. Dahilan para magtaka si Patrick. Tumikhim muna siya bago muling nagsalita. Magkita na lang tayo bukas. Wala na nga ring nagawa pa si Patrick kung di ang tumango na nga lamang. Ano, alis kayo ng kayong dalawa lang? Tanong nga ng ate Agnes ni Luna nang matapos nga niyang ikwento sa atin niya ang tungkol sa plano nga nila ni Patrick. Oo nga ate, sagot naman ni Luna habang nagpapatuloy nga sa pag-iempake. As in kayong dalawa lang? Wala man lang kayong ibang kasama? Napatingin siya sa kapatid. Oo nga ate. Tinasa niya ito ng kilay. Alam mo hindi ko na mabilang kung ilang beses mong itinanong yan. Paulit-ulit ka ate, alam mo ba yun? Naupo nga si Agnes sa kama. Baka mamaya magkaroon ng kapatid si Lawrence niya na. Nanlaki ang mga mata niya at napatingin sa kapatid. Ate, natawa ang kapatid niya. Bakit? Dalawa lang naman kayong alis ah. Sigurado kung sa iisang kwarto lang kayo ng hotel matutulog. At kapag ganun, alam mo na. Pinandilatan nga ni Luna ang kanyang ate. Alam mo ate, tumigil ka na kung ano-ano na yung pinagsasasabi at iniisip mo eh. Pupunta lang naman kami doon para sa witness ng kaso ni tatay. Wala nang iba pa. Tinulungan siya nitong mag-impake. Bakit? Anong masama sa sinabi ko? Single ka. Single pa rin naman siguro si Patrick kaya bakit hindi? Bigla itong kumanta. Nang muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Umikot lang ang mga mata ni Luna. Tigilan mo na nga ako. Napabantong hininga siya. Basta ikaw nang bahala kay Lawrence. Ngumiti naman ang kapatid niya. Oo naman. Alam mo naman na mahal ko ang pamangkin ko na yan. Niyakap nga niya ang kapatid. Thank you ate. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin at kay Lawrence ha. Niyakap din siya pabalik ng kapatid. Wala ang tulong na ito sa naitulong mo sa akin noon, Luna. Kumalas nga ang kapatid niya at sinapo nga ang mukha niya. Sobrang laki ng isinakripisyo mo para sa akin kaya kahit na ganitong paraan man lang, makatulong ako sa iyo. Kinabukasan, dahil sa mga pinagsasasabi ni Agnes kay Luna, ay kung ano-ano nga ang pumapasok sa isip ni Luna. I'm sorry sir pero isang kwarto na lang po ang available. Vacation mode po kasi ngayon kaya punuan po talaga. May 2 beds naman po sa isang room. Sad pa nga ng babaeng nasa reception. Mas lalong kinabahan nga ang babae. Dahil mukhang magkakatotoo nga ang mga sinabi ni Ate Agnes niya. Okay, we will take that. Nagulat nga siya sa sinagot ni Patrick. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki dahilan para mapatingin ito sa kanya. Seryoso ka ba? Kukunin natin yung isang kwarto lang? I mean, sa iisang kwarto lang tayo matutulog? Bulong nga niya
para hindi sila marinig ng babae. You heard her right? Fully booked na ang mga hotels dito. Ayaw mo naman siguro na matulog sa kalsada, di ba? Umiling naman siya. And besides, may 2 beds naman. So hindi tayo magkakatabi ng pagtulog. Tinaasan nga siya nito ng kilay at ngumisi. Kung iniisip mo na baka may gawin akong masama sa'yo, you don't have to worry, Luna. Wala akong gagawing masama sa'yo. Ngumiti muna sa kanya ang lalaki bago muling tumingin sa receptionist. Let's go, babe. Hindi agad siya nakagalaw dahil sa tinawag nga ng lalaki sa kanya. Napailing na nga lamang si Luna at iwinasik nga sa isip niya. Sumunod na nga lamang siya kay Patrick. Nang makapasok nga sila sa kwarto ay nakita nga niyang may 2 ang kama sa loob kaya hindi nga sila magkakatabi ng pagtulog. Hindi kaagad nakatulog si Luna ng gabing yun dahil nasa kabilang kama lamang si Patrick. Madaling araw na nga siyang nakatulog kaya naman para nga siyang panda sa mga mata niyang kinabukasan. Did you sleep well? Tanong pa nga ni Patrick habang hinahanda nga ang pagkain sa mesa. Napangiwi na nga lamang si Luna nang mapatingin nga siya sa mukha ni Patrick. Fresh na fresh ang mukha ng lalaki. Parang wala nga lang dito na magkatabi ang kama na tinutulugan nila. Mukhang siya lang itong nag-iisip ng kung ano-ano. Naupo naman siya at napahawak nga sa ulo dahil medyo sumasakit nga ito. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Napatingin nga siya kay Patrick. Nagdala na ako ng gamot dahil alam kong sasakit ang ulo mo kapag nagpupuyat ka. Napakunot noo nga siya. Alam mo? Natawa nga si Patrick na upo. Papaano ko naman hindi malalaman kung panay ang galaw mo sa kama, kaya pati ako napuyat. Napanguso na nga lamang si Luna. Bakit parang ang fresh-fresh pa din ang mukha mo? Para ka namang hindi puyat. Hindi ka gaya ko na mukha ng panda. Napaiwas nga siya ng tingin. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Kahit puyat ka noon, gwapo ka pa rin. Napangisi si Patrick. Narinig ko yan. Hindi na nga lamang niya pinansin ang sinabi nito at kumuha na nga lamang ng pagkain. Saan pala tayo unang pupunta? Teka, alam mo na ba kung saan siya nakatira? Napatigil nga siya nang lagyan ni Patrick ng pakpak ng adobong manok ang pinggan niya. Ito yung favorite mo. Naalala pa din pala ng lalaki na paborito niya ang pakpak ng adobong manok. Hindi tuloy siya nakagalaw. Anyway, pagkatapos natin dito, dediretso na tayo sa bahay kung saan siya nakatira. Nasabi na rin naman ng investigador ko sa akin kung saan siya. Napatitig nga siya kay Patrick, dahilan para matigilan nga ito at napatingin nga sa kanya. Bakit? Bakit ka tumitingin ng ganyan sa akin? Napangisi nga ang lalakit na pahalumbaba nga na nakatingin sa kanya. Don't tell me you are starting to love me again. Hindi siya nakasagot. I would love if that will happen, babe. Saad pa nga nito? Napalunok tuloy bigla si Luna dahil tinawag na naman siya nitong babe. Napailing siya. Masyado kang asyumero, Patrick. Ganyan ka din nung nanliligaw sa akin eh. Natawa nga ang lalaki. Naalala mo pa pala yon. Napayo ko naman si Luna. Oo naman, kahit kailan hindi naman kita nakalimutan. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Nang maalala nga ang nakaraan nila at yun ang pag-usapan. Anyway, gusto ko lang magpasalamat kasi kumuha ka pa ni investigator para lang sa kaso ni tatay. Ang laki ng tulong mo sa akin, Patrick. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya, dahilan para matigilan nga siya sa pagkain. Sinabi ko naman sa iyo na gagawin ko ang lahat para makatulong sa iyo. And besides, I want to win your heart again. Napatitig nga siya sa lalaki. Patrick, I still love you, Luna. Mabuti na lang ay nalunok na nga ni Luna ang pagkain na kinakain niya dahil kung hindi ay baka nabulunan na nga siya. Alam kong may dahilan ka, kaya iniwan mo ko. I know you. Hindi ka gagawa ng mga bagay na walang rason. Napaiyak na nga lamang siya dahil hindi niya akalain na mangyayari ang araw na to. Alam kong mahal mo pa ako, Luna. I can see it in your eyes. Pinisil nga ng lalaki ang kamay niya. Don't worry, hindi na kita tatanungin kung anong rason mo. At iniwan mo ko. Hinila nga nito ang kamay niya at hinalikan. Hinihintay ko na lang ang araw na ikaw na mismo ang magsabi, I can wait, Luna. Napalabi na nga lamang si Luna at napaiyak pa. Tumabi ng upo sa kanya si Patrick at niyakap siya. I love you, Luna.
I love you, babe. Niyakap niya nga rin pabalik si Patrick. Hindi siya nakasagot pero pakiramdam niya ay naging maayos na nga sila lalo na at parang bumalik ang dating Patrick na minahal niya. Careful! Saad pa nga ni Patrick habang inalalayan nga si Luna na bumaba ng kotse. Napangiti nga siya at nagpasalamat sa lalaki. Napatingin nga siya sa barong-barong na bahay ng witness. Kumatok nga sila at nagpapasalamat dahil tinanggap naman sila. Sorry attorney pero parang hindi ko kayang maging witness. Nagawa nga nilang ipakulong si Rigor. Ako pa kaya? Nagkatingin na naman sila ni Patrick. Muli siyang tumingin kay Manong Mando ang kanilang witness. Manong Mando, ako na pong nakikiusap sa inyo. Tatay din po kayo at may mga anak. Ako gagawin ko po ang lahat para sa tatay ko. Napaiyak na nga siya. Alam kong magkaibigan kayo ni tatay at alam niyang sobrang bait ng tatay ko. Hahayaan niyo po ba na makulong ang isang tao na wala namang kasalanan at inosente talaga? Maawa na po kayo sa tatay ko, Manong Mando. Kahit ano po ang gagawin ko. Sabihin niyo lang, basta tulungan niyo po ang tatay ko. Hinaplos nga ni Patrick ang likod niya. Mando, kung nag-aalala kayo na baka kayo naman ang pagdiskitahan, I assure you, they will not. Kasabay ng paglaban namin sa kaso ni Mr. Rigor ay ang pagkaso namin sa mga gumawa nito sa kanya. We have the CCTV as an evidence pero mas lalakas ang kaso kapag may witness. At hindi ka na nila magagalaw pag nangyari yun. Lumapit nga ang anak na babae ni Manong Mando. Kung ikaw lang makatutulong sa kanya, tay, tulungan na natin. Nasa tama naman tayo kaya wala na tayong dapat ikatakot pa. Kung ako din naman ang nasa sitwasyon ni Luna, handa rin akong magmakaawa sa ibang tao para makatulong sa inyo kung kayo po ang nasa kalagayan ng tatay nila. Napangiti nga siya nang ngumiti sa kanyang babae. Isa pa, naniniwala ako sa sinabi ni Atty. Vasquez na hindi din niya kayo pababayaan. Napangiti nga si Luna sa babae dahil kinukumbinsi nito ang tatay niya. Pero biglang nawala ang ngiti niya nang nakitang nakangiting nakatingin nga ang babae kay Patrick. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Hindi naman niya talaga mapipigilan kung maraming babae ang magkakagusto sa lalaki lalo na't gwapo nga ito. Dahil na nga rin sa tulong ng anak ni Manong Mando, ay pumayag na nga itong maging witness. Maraming salamat sa cooperation mo, Miss Lopez. Nakipagkamay nga si Patrick sa babae. Kitang-kita naman ni Luna kung paano kiligin ng babae. Wala po yun, attorney. Tsaka, Isabel na lang po itawag niyo sa akin. Muling umiti nga si Patrick kay Isabel. Thank you again. Sa pagpunta niyo sa Manila, ay akong bahala sa lahat. Nagpasalamat din si Luna sa tulong ni Isabel at nagpaalam na nga rin sila dito. Habang nasa biyahe, hindi nga sila umiimik. Hindi niya alam pero wala ngang gana si Luna makipag-usap kay Patrick. Pakiramdam niya nagsaselo siya kay Isabel. Kung makangiti kasi ang lalaki sa babae kanina, wagas. San tayo? Hindi ito ang daan papunta sa hotel Sabi na nga lamang ni Luna nang mapansin niya ang daan. Finally, nagsalita ka rin. Napatingin naman siya sa lalaki. Kanina ko pa napapansin na ang tahimik mo May problema ba? Napaiwas nga siya ng tingin dito. Hindi niya akalain na mapapansin pala ng lalaki ang pagiging tahimik niya. Pero wala nga siyang balak na aminin ang totoong nararamdaman sa lalaki. Wala naman. Nakahinga lang ako ng maluwag kasi may pag-asa na makalaya na si tatay sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Napatingin nga si Luna kay Patrick. Pagkatapos nga nun, ay hinawakan nito ang kamay niya. Sinabi ko naman kasi sa iyo nagagawin ko ang lahat para mapasawalang sala ang tatay mo. Hindi na nga siya nakapagsalita at nakagalaw sa kinuupan ng halikan nga ng lalaki ang kamay niya. Dinala nga siya ni Patrick sa Alona Beach. Anong ginagawa natin dito? Hindi sumagot ang lalaki at bumaba na nga ng kotse. Pumunta ito sa gawin niya at pinagbuksan nga siya ng pinto. Inilahad ng lalaki ang kamay niya na kanya namang tinanggap. Bakit mo ako dinala rito, Patrick? Hindi pa ba tayo uuwi ng Manila? Pinagsiklop nga ni Patrick ang kamay nila at nagsimula na ngang maglakad. Bakit ba atat na atat kang umuwi? Bakit hindi na lang muna natin i-enjoy ang moment natin together sa magandang lugar na to? Total, nandito naman na tayo. Dapat mag-relax din tayo. Pero Patrick,
Huminto sila sa paglalakad. Humarap sa kanya si Patrick at tinawakan ng dalawa niyang kamay. Luna, do you still love me? Bigla nga siyang natigilan sa tanong ng lalaki. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya nito. Because I still love you. Simula nang makita kita, hanggang ngayon ikaw pa rin ang mahal ko. I love you, Luna. Napaiyak na nga lamang si Luna. Bumuhos ang lahat ng emosyon na matagal na nga niyang tinatago-tago, ilang taon na nga ang itinago ang nararamdaman niya para kay Patrick. Patrick, ang totoo niyan, mahal pa rin kita. Mula noon hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Walang araw na hindi kita naiisip, lalo na kapag nakikita ko si Lawrence. Dagdag nga ni Luna, sa isip niya. Sorry Patrick, kung iniwan kita. Hindi ko naman ginusto na iwan kita. Wala lang akong choice kasi. Tinakpan nga ni Patrick ang labi niya gamit ang hintuturo niya. Wala na akong pakialam kung anong rason mo, Luna. Sinapon ng lalaki ang mukha niya. Ang mahalaga ngayon ay mahal pa rin natin ang isa't isa. Ayoko nang aksayahin pa ang panahon na meron tayo ngayon, Luna. Napapikit nga siya ng unti-unti na inilapit nga ni Patrick ang mukha nito sa mukha niya. Hindi nagtagali, naramdaman na nga lamang niya ang malambot nitong labi na ilang taon na nga niyang hindi naramdaman. Simula kasi nung maghiwalay sila Patrick, ay wala na nga siyang ibang lalaki na nakarelasyon dahil kahit na ilang taon na ang nakakaraan, ay si Patrick pa din ang may-ari ng puso niya. Namasyal nga sila ni Patrick sa Alona Beach. Naligo at nag-date. Teka, hindi pa ba tayo babalik sa hotel? Tanong nga ni Luna ng madilim nga, pero hindi pa din sila bumabalik sa hotel kung saan nga sila naka-check-in. Napailing na nga lamang siya nang lagyan nga ni Patrick ng panyo ang mga mata niya. Ano naman to? Natatawa pero nagtataka nga niyang tanong. It's a surprise, babe. Tumaas ang mga balahibo ni Luna nang maramdaman nga niya ang hininga ng lalaki sa mga itenga niya. Don't worry, I won't let you fall. Halos mahigit nga niyang hininga nang halikan nga siya nito sa pisngi. Nagsimula na nga rin silang maglakad habang inaalalayan nga siya ni Patrick. Hindi nagtagal ay huminto na nga rin sila at biglang binitawan ng lalaki ang kamay niya. Patrick, tawag nga niya sa pangalan ng lalaki pero hindi ito sumagot. Hindi ito nakakatuwa, Patrick ha. Ano ba, Patrick? Tinanggal nga niya ang naka-blindfold na mata. Kinusot-kusot pa nga niya ito dahil medyo nanlalabo pa nga ang mga mata niya. Nang luminaw na nga ito ay nakita niya si Patrick na nakangiting nakaharap nga sa kanya habang may hawak na isang bouquet ng pink roses. Lumapit siya sa lalaki. To the most beautiful woman that I ever met. Malaki ang ngiti nga na tinanggap niya ang bulaklak. Salamat. Sininghot niya ang bulaklak. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang paborito kong bulaklak. Ngumiti ang lalaki, tinipit nga ang buhok niyang tinatangay ng hangin sa gitna ng tenga niya. Nasa dalampasigan kasi sila ngayon habang may table for two. It was a romantic scene. Naalala niya tuloy noong hilig din ni Patrick ang isurpresa siya ng ganito. Kaya nga mas lalo nga niyang minahal ang lalaki noon. Kasi palagi itong nag-e-effort sa relasyon nila. Lalo na kapag anniversary nila. Oo naman, kahit kailan wala akong nakalimutan na tungkol sa'yo. Naalala mo pa noon? Sinabi ko sa'yo na kapag naging abogado na ako, ay magandang bulaklak na at mamahalin na ang ibibigay ko sa'yo. Ngayon, tinutupad ko na, Luna. Parang kinikiliti nga ang puso ni Luna sa ngiti nito. Naalala pa rin ang lalaki ang pangako nito sa kanya. Halika na, kumain na tayo. Hinila siya nito at pinaupo. Napatingin nga siya sa may pagkain na halos lahat ay paborito niya. Natawa nga siya nang makita ang isaw at tatay na inihaw. Pati ito ah. Kumuha nga si Patrick at inilagay nga sa pinggan niya ang isaw na nakatuhog nga sa steak. Oo naman, naalala mo pa noon na pagkatapos natin sa klase, kumakain tayo parati ng street foods. Kahit ito lang, sapat na sa atin. Napangiti naman siya ng maalala ngang nakaraan. Oo nga, simple lang naman tayo noon pero masaya. Pinagsiklop nga ng lalaki ang mga kamay nila. Let's be happy together, Luna. Tumango naman siya. Dahil okay na nga sila ngayon ni Patrick ay plano nga niyang sabihin ng tungkol sa anak nila pag-uwi ng Maynila. Ipakikilala na nga niya ang dalawa sa isa't isa. Sigurado nga siyang matutuwa ang anak niya kapag nakilala nga niya ito.
Kinabukasan ng magising nga si Luna ay napatingin nga siya sa kamay na nakadagan sa kanyang tiyan. Napatingin siya sa gwapong mukha ni Patrick. Naalala niya na naging maayos na pala sila ng lalaki at magkatabi nga silang natulog kagabi. Dahan-dahan nga niyang inalis ang kamay ng lalaki para hindi nga ito magising. Nang makaalis na nga siya, ay nagluto pa nga siya ng umagahan nila dahil maya-maya ay babalik na nga sila ng Manila. Nang matapos na nga siyang magluto ay lumapit nga siya kay Patrick na tulog pa rin. Patrick, gising na. Handa ng pagkain. Umungol lang ang lalaki pero hindi pa din nagising. Patrick, napabuntong hininga siya. Babe, nakita niya na napangiti nga ito pero nakapikit pa din. Gising na. Napailing nga siya. Huminga siya ng malalim at ginawa ang ginawa niya noon sa tuwing hirap nga siyang gisingin ng lalaki. Good morning, babe. Hinalikan nga niya ang labi ng lalaki ng paulit-ulit. Lalayo na nga sana siya nang biglang hawakan ni Patrick ang batok niya at mas hinalikan pa nga siya sa labi. Napapikit na nga lamang siya pero nang mabalik nga siya sa ulirat ay pinilit niyang lumayo pero dahil mas malakas nga sa kanyang lalaki ay hindi siya nagtagumpay. Mahina nga niyang hinampas-hampas ang dibdib nito. Sa wakas ay pinakawalan na nga rin siya nito. I miss that. Sabi pa nga ni Patrick gamit ang paos nitong boses. Bahagya nga siyang natawa at napailing na lang. Bumangon ka na dyan. Nagpapanggap ka pang natutulog eh. Tumayo na nga siya. Napangiti naman ang lalaki. Masarap kasing magpanggap na tulog kapag ikaw ang gumigising. Bumangon na nga rin si Patrick at kumain na nga sila. Maya-maya ay umuwi na nga sila ng Manila. Agad na inasikaso nga ni Patrick ang kaso ng tatay ni Luna at nanalo nga sila. Kinasuhan din ni Patrick ang mga nag-set up sa tatay ni Luna. Nanalo din sila sa kaso lalo na't malaking ebidensya na nakuha nila. Magkahawak ang kamay ni Luna at Patrick habang naghihintay sa paglabas ng tatay niya. Binitawan niya ang kamay ni Patrick at patakbong lumapit sa kanyang tatay. Nang makalabas na nga ito, maraming salamat Luna. Sabi nga ng tatay niya, wala yun tay. Alam niyo naman na lahat gagawin ko para sa inyo. Kumalas na nga sila sa pagkakayakap. Napatingin ang tatay niya kay Patrick nang lumapit nga sa kanilang lalaki. Hinawakan nga ni Mang Rigor ang kamay ni Patrick. Maraming salamat sa tulong mo Patrick. Ngumiti ang lalaki. Walang anuman Mang Rigor. Hinawakan nito ang bewang ni Luna. Lalo na't ipinangako ko kay Luna na gagawin ko ang lahat para makalaya kayo. Napatingin nga ang tatay niya sa kanya. Masaya ako na okay na kayo, nanganak ko ulit. Nagkatinginan naman sina Luna at Patrick at nagkangitian. Halina po kayo, inihahatid ko na po kayo. Kinuha nga ni Patrick ang bag ni Mang Rigor at nauna na ngang maglakad habang nakasunod naman si Luna at Mang Rigor dito. Ngayon na okay na kayo ni Patrick, ipakikilala mo na ba sa kanya si Lawrence? Tanong nga ng tatay niya sa mahinang boses para hindi nga marinig ni Patrick ang pinag-uusapan nila. Opo tay, bukas maghahanda tayo ng kahit na kaunti para sa paglaya ninyo. Bukas din darating sina ate kasama si Lawrence at dun ko po ipakikilala. Hinawakan ng tatay niya ang kamay niya at pinisil. Masaya ako para sa iyo anak. May mabuti ding naitulot ang pagkakakulong ko. Dahil sa nangyari sa akin, nagtagpo ulit kayo ni Patrick. Naging maayos at sa wakas ay mabubuo na nga rin ang pamilya niyo. Niyakap lang niya ang tatay habang nakangiti. Totoo pala ang sabi nila na may kasunod na ligaya at saya sa mga sakit na nararanasan ng isang tao at ito na nga yun. Kinabukasan ay maagang nagising nga si Luna at nagluto ng ihahanda niya. Magkakaroon kasi sila ng kaunting salo-salo. Celebration para sa paglaya ng tatay niya. Nang sumapit ang hapon ay wala pa din si Patrick. Sinubukan niyang tawagan pero hindi naman sumasagot. Nasaan na si Patrick anak? Tanong nga ng tatay niya. Hindi ko po makontak pa eh. Pupuntahan ko na lang siya tay baka kasi busy kaya hindi nasagot ang tawag ko. Tumango naman ang tatay niya. O siya sige bilisan niyo na para makaabot pa kayo. Tumango naman siya at agad na umalis. Pumunta na nga siya sa opisina ni Patrick at nakitang uwian na nga ng mga kasama nito sa trabaho. Agad nga siyang pumasok sa opisina ng lalaki at nagulat nang makita ang isang babae na nakaupo sa swivel chair. Napatingin nga sa kanyang babae.
Luna? Nagtaka siya. Nang kilala nga siya nito. Kilala mo ko? Tumango naman ang magandang babae. Pero paano? Tumawa ang babae. Paano kita hindi makikilala? Papaano ko ba hindi makikilala ang babaeng umaahas ng fiancé ko? Napakunot ang noo niya. You heard me right? I am Alice de Guzman, fiancé of Patrick Vasquez, ang lalaking nilalandi mo habang nasa Bohol kayo. Hindi siya nakagalaw at nagulat sa narinig. Napatitig siya sa babae. Napakaganda nga nito at hindi nga siya magtataka kung maging girlfriend nga ito ni Patrick. Akala mo ba? Hindi ko alam kung anong pinaggagawa mo kasama ang fiancé ko. Lumakad nga ito palapit sa kanya. If I were you, lumayo ka na lang kay Patrick dahil niloloko ka lang niya. Pinaglalaroan. Akala mo ba ay totoong mahal ka pa niya? Kung totoo yun, bakit ako nandito? Hindi nakaimik si Luna. Pinaglalaroan ka lang ni Patrick, Luna. Pinaasa para saktan ka, para maghigante sa ginawa mong pang-iwan sa kanya noon. Hindi na malaya ni Luna na tumutulo na pala ang mga luha niya. Sumisikip din ang dibdib niya. Ngumisi ang babae. Iniisip mo bang hindi totoo ang mga sinasabi ko? Bakit hindi siyang tanungin mo? Tumingin nga si Luna sa likod na itinuro nga ni Alice. Nagulat si Patrick nang nakatingin nga sa kanya. Bumaling ang lalaki kay Alice. Alice, anong ginagawa mo dito? Ngumiti naman ang babae. Of course, sinusuntok ang fiancé ko. May dinner tayo ngayon, right? Napatitig nga si Luna kay Patrick na parang kinakabahan. Hindi pa man nagsasalitang lalaki ay mukhang alam na nga niyang totoo. Na totoo ang mga sinabi sa kanya ni Alice. Luna, isang malakas na sampalang binigay ni Luna kay Patrick nang makalapit nga ito sa kanya. Luna, let me explain. Umiyak si Luna. Explain? Hindi mo kailangan mag-explain pa. Gusto ko lang malaman kung totoo ba ang sinabi ni Alice. Hindi nakasagot si Patrick, dahilan para masaktan siya. Totoo bang fiancé mo siya? Muling nabasag ang puso ni Luna na akala niya ay muling nabuo sa pagbabalikan nila ni Patrick. Muli niya itong sinampal. Akala ko totoo ang mga sinabi mo, pero niloko mo lang pala ako. Luna, tawag nga ng lalaki. Pero mabilis nga itong lumabas ng opisina. What have you done, Alice? Galit na tanong nga ni Patrick. Nagkibit-balikat na nga lamang ang babae. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko sa kanya? Napatiimbagang na nga lamang si Patrick at malakas na hinampas ang mesa. Nang makauwi si Luna, sa bahay nga nila ay agad na dumiretso nga sa kwarto. Nagulat nga ang ate Agnes at tatay niya nang makitang umiiyak nga siya. Ako nang kakausap sa kanya, tay. Saad nga ni Agnes at pumasok nga sa loob ng kwarto. What happened to Mama, Lolo? Tanong naman ni Lawrence. Ngumiti naman si Mang Rigor sa bata. Hindi ko rin alam po eh. Hayaan na lang natin, huwag kang mag-alala. Magiging okay ang mama mo, malakas siya. Hinawakan nga ng lolo niya ang kamay ng bata. Halika na, kumain na muna tayo doon. Habang busy nga si Mang Rigor sa pakikipagkwentuhan sa mga bisita nila, ay lumapit nga si Lawrence sa kwarto ng mama niya at nakinig sa usapan ng mama at tita niya. Narinig niya ang pag-iyak ng mama niya dahilan para masaktan siya. Narinig niya ang pangalang Patrick at iyon ang dahilan kaya umiiyak nga ang mama niya ngayon. Where is Attorney Patrick Vasquez? Tanong nga ni Lawrence sa mga empleyado sa PVLM Law Firm. Napahinto ang mga tao sa ginagawa at napatingin nga sa cute na bata. Hi! May babaeng lumapit sa kanya. Ang cute mo naman? Anong kailangan mo kay Papa P? Kumunot ang noo niya. I mean kay Attorney Vasquez. Taas noo naman na tinignan ni Lawrence ang babae. I want to talk to him in private. Napakamot na nga lamang ng ulo ang babae. Sa isip-isip nito ay kamukha nga ni Patrick ang lalaki. Gusto niyang isipin na anak ito ng lalaki pero imposible dahil hindi pa naman ito kinakasal at wala din naman silang nababalitaan na may anak ito. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo. Napakunot noon naman ang lalaki. Sino? Nilakihan nga ng babae ang pinto at pumasok nga ang isang bata na kamukhang kamukha nga niya. Katulad niya ay nagulat din ang bata nang makita nga siya pero agad ding nawala at napalitan ng malamig na tingin ng mga mata ng bata. You can leave us alone, saad nga ni Patrick habang sa bata pa rin nakatitig. Umalis na nga rin ang babae at lumapit naman si Patrick sa bata at pumantay dito. Who are you?
What is your name, kid? At bakit nandito ka? Lawrence tilted his head habang tinitignan nga si Patrick. Ikaw palang nagpapaiyak sa mama ko. Napakunot ng noo ang lalaki. Mama mo? Bakit? Sino ba ang mama mo? Blanco pa nga rin na nakatingin sa kanya ang bata. Hindi tuloy maiwasan ni Patrick na makita ang sarili sa batang to. Except po kay mama, may iba ka pa po ba? Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi niya kasi inaasahan na ganun kabulgar ang bata. Si Luna Madrigal po. Siya po ang mom ko. Ngumisi ang bata. At siguro naman hindi ka magdadalawang isip na isipin na ako ang anak mo sa kanya. Sa mukha pa lang nating dalawa, may ebidensya na po. Napakurap-karap na nga lamang. Ang lalakit na paupo na nga lamang sa sahig. Napahawak siya sa buhok at napatingin nga sa bata. May anak ako? May anak ako kay Luna? Napatitig nga si Patrick sa bata. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Wala sa sariling tanong nga ni Patrick. Because you are a jerk. Nagulat na naman si Patrick sa sinabi ng anak. Yes, you are totally a jerk for making my mom cry. Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang anak. I didn't know, son. Wala akong alam. Niyakap niya ang anak. But don't worry. I'll talk to your mom. I'll make it up to you and to your mom. Walang kaalam-alam nga si Luna sa ginagawa ng kanyang anak. Nang makabalik na nga si Luna sa trabaho ay agad nga siyang tinawag ng manager. Luna, may importante tayong guest na sa VIP room. Gusto kong ikaw ang mag-asikaso sa kanya, okay? Tumango naman siya. Sige po, ma'am. Umalis na nga rin siya at pumunta nga ng VIP room. Good morning, sir. Ako nga po pala si Luna, ang magiging waitress niyo. Pero nagulat nga si Luna nang pagharap nga ng lalaki ay si Patrick ang nakita. Lalabas na nga sana siya ng VIP room nang mabilis na lumapit nga si Patrick at pinigilan siya. Talagang inilak pa nito ang pinto. Ano bang ginagawa mo, Patrick? Galit niyang saad. Lumayo siya sa lalaki. We need to talk, Luna. Natawa naman siya ng mapakla. Talk? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Patrick. Malinaw na sa akin ang lahat na niloko mo lang ako. Huminga ng malalim si Patrick at tinitigan nga siya sa mata. Oo, aaminin ko ginawa ko ang lahat para maghiganti sa'yo dahil gusto kong maranasan mo ang sakit ng ginawa mo. Nang iniwan mo ako, Luna. Pero habang kasama kita sa buhol, ay doon bumalik ang nararamdaman ko sa'yo. Pero hindi naman talaga nawala yon. Nandun lang, natabunan lang, ng galit. Lahat ng ginawa ko at sinabi ko sa'yo doon ay totoo. I've realized na talagang hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Tinakpan nga niya ang tenga. Huwag ka na magsinungaling pa, Patrick. Ayoko nang makinig pa sa mga kasinungalingan mo. Lumapit nga si Patrick sa kanya, tinawakan nga ang kamay niya. Totoo ang sinasabi ko, Luna. Mahal pa rin talaga kita. At hindi ko hahayaan na mawala ka pa sa akin. Napapikit siya at pinipilit nga na huwag makinig sa sinasabi nito. Lalo na ngayon na may anak tayo. Biglang natigilan nga ang babae at napatingin nga kay Patrick. Anong sabi mo? Sinapo ng lalaki mukha niya. Si Lawrence. Kumabog ng mabilis ang puso ni Luna. Pero paano? He came to me yesterday. Mas lalong nagulat si Luna. Bahagyang natawa si Patrick. Pinagalitan niya ako kasi pinaiyak ko daw ang mama niya. Hinaplos nito ang mukha niya. Sorry kung sinaktan kita, Luna. And about Alice, ang pamilya ko lang ang nag-declare na maging fiancé ko siya. Not me. Simula nang iwan mo ko ay wala na akong ibang minahal pa bukod sa'yo. Napaiyak na nga lamang si Luna at napatitig kay Patrick. Ang totoo niyan, Patrick, hindi ko naman talaga gusto na iwan ka. Kaso na aksidente si ate at kailangan ko ng malaking pera. Nag-offer sa akin ng pamilya mo kapalit ng pag-iwan ko sa'yo. Napahagulgol siya. Nang hina nga ang tuhod niya, mabuti na lang at sinalo siya ni Patrick bago pa nga siya bumagsak. Pareho na nga silang nakaupo sa sahig ngayon. Mahal kita, Patrick. Pero mahalaga din sa akin ang kapatid ko. Alam mo namang sila na lang ng tatay ang pamilya ko, kaya tinanggap ko ang pera. Kahit labag sa kalooban ko, pumunta kami dito sa Manila at pinagamot sa Ate Agnes. Isang buwan kami dito, nalaman ko na buntis na pala ako. Pinagpatuloy ko ang bata. Lalo na't yun na lang ang meron ako na makakapagpaalala sa akin ng tungkol sa'yo at sa pagmamahala natin. Niyakap nga siya ni Patrick at naiyak din. I'm sorry, babe.
I'm really sorry. Hindi ko alam na grabe palang pinagdaanan mo. Kumalas nga ito at sinapo ang mukha niya. Don't worry, babawi ako sa'yo. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Hinalikan nga siya nito sa noo. Formal na pinakilala nga rin ni Luna ang magamang sina Patrick at Lawrence sa isa't isa. This time, hindi na nga galit si Lawrence sa ama, lalo na't pinaliwanag na nga ng mabuti ni Luna sa anak kung anong nangyari. Kinuusap din ni Patrick ang pamilya nito. Galit na galit nga siya sa mga magulang niya dahil sa ginawa ng mga to sa babaeng mahal niya. Pero pinayuhan nga siya ni Luna na huwag nang magalit sa mga magulang niya lalo na't ginawa lamang niya ang mga ito dahil akala nga nito na tama para sa anak. Noon pa man ay ayaw na nga talaga ng pamilya ni Patrick kay Luna dahil mahirap lang daw sila. Pero ngayon ay tanggap na nga siya ng mga to, lalo na't nalaman ng mga ito na may anak na nga sila ni Patrick. Nalaman din ni Luna na kaya PVLM ang pangalan na itinayo ng law firm ni Patrick ay pangalan pala nila itong dalawa, Patrick Vasquez and Luna Madrigal. Doon nalaman ni Luna na kahit lumipas ng maraming taon, ay siya pa din ang mahal ng lalaki. Makalipas ang 2 buwan, naging maayos ang lahat. Nagpakasal na nga rin sina Patrick at Luna. It was a beach wedding. Kagaya ng plano nila noon, nung nag-aaral pa nga sila, tinupad nga nila lahat ng pangarap nga nila na naudlot at hindi natupad dati. Makalipas din ang 1 taon ay biniyayaan nga sila muli ng isa namang babaeng anak. Ngayon ay masaya na nga ang pamilya ni na Patrick at Luna. Ang 2 tao na pinaglayo man ng ilang taon ay pinagtagpo rin naman ng tadhana. Na sa kabila ng sakit na naranasan nila parehas, nakamit pa rin nila ang saya at pagmamahal na nararapat para sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Patrick at Luna. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa mga sumusunod. Lynn Gutierrez Claro, Yayay Pulgo, Cutie, Nancy Historiador, Dory Buenaseda, Virginia Salazar, Rosalinda, Rosemary Adranida, Lorna Mariano, Presbyteros Rose, Apollonia, Rodolfo Barlis, Shirley Alberto, Nesbeth Hanaban, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Rex Roy, Presbyteros Rose, Neva Fajardo, at shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusuporta